Habang nagmamaneho kami sa isang tahimik na baryo malapit sa Paris, napansin namin ang kakaibang abandonadong mansyon. Mukhang matagal na itong nakalimutan. Dahil sa kuryosidad namin, lumapit kami at nadiskubre ang kakaibang kasaysayan nito. Dating pagmamay-ari ni John Paul na ipinanganak sa New York ang mansyon. Katulad ng ibang kabataang lalaki noon, siya ay ipinadala para lumaban sa ikalawang digmaang pandigdig sa Pransya. Doon, nakilala niya at inibig si Petra na kalaunan ay naging kanyang asawa. Pagkatapos ng digmaan, nanatili si John Paul sa Pransya at sinunod ang hilig niya sa mga selyo, nagtayo pa ng matagumpay na negosyo. Nagkaroon ng magandang pagbabago sa kanilang buhay dahil sa pag-unlad ng kanyang negosyo, nagawa nilang bilhin ang napakagandang manor na ito na itinayo noong 1876 malapit sa Paris. Maganda ang bawat silid ng bahay, puno ng alaala, artipakto, palamuti sa dingding at magagandang kasangkapan. Dito tumira sina Petra at John Paul habang buhay at pinalaki ang kanilang pamilya sa bahay na ito. Habang tumatagal, unti-unting nalimot ang kwento ng manor. Noong 2017 nanahimik ang bahay ng pumanaw si John Paul, ang huling nanirahan dito. Kahit may mga anak kami, wala ni isa ang gumalik para alagaan ang bahay, kaya napabayaan ito. Tahimik na paalala ng mga buhay na minsang namuhay sa loob ng mga pader na ito. Maraming tanong tungkol sa magandang bahay na ito. Saan napunta ang mga anak ni John Paul pagkatapos niyang pumanaw? Bakit naiwan pa rin ang lahat ng kanilang mahahalagang alaala? Samahan kami sa pagsuri sa mga bakas ng kwentong pag-ibig na ito na nakaukit sa bawat sulok na napabayaang ari-ariang ito. Maligayang balik sa Bros of DK. Ako si Leslie at muli akong nasa Pransya ngayon at kinukunan namin ng video ang isang kamanghamanghang manor na nasa tabi lang namin dito. Sa likod ng camera ngayon ay hindi si Danny, kundi si Moreno ang kasama ko na nagvi-video ng lugar na ito. Ipakita mo agad pare. Matagal ka nang hindi napapanood ng mga tao. Nag-explore kami ngayon sa Pransya at ipapakita ang magandang manor na ito. Tara, Moreno, naniniwala ka bang 5 taon pa lang abandonado ang lugar na to? Masaya ako na hindi tayo ang unang tao dito dahil parang sinakop natin lahat kung ganun. Makikita mong may gumawa ng maliit na daan papunta sa abandonadong mansyon. Pero itong lugar na ito, gaya ng sinabi natin dati, 5 taon pa lang itong inabandona pero sinasakop na agad ng kalikasan ang buong lugar. Wow! Dati itong likod bahay nila. Dati, sabi ko nga, pero ngayon, lubos na itong tinubuan ng mga halaman. Sinakop na ng mga baging ang lugar na to at gumawa sila ng maliit na daanan papunta sa likod ng bahay kung saan pwede tayong umakyat sa hagdan at pumasok sa magandang property na ito. Ngayon, kung tatayo ka dito sandali, makikita mo ang buong likod bahay. Wow! Grabe, di ba? Oo nga, grabe naman. Kapakataas ng palumpong na yan. Oh. Sige, tingnan natin itong kamanghamanghang lugar. Sobrang excited ako na ipasyal ka sa bahay ni na John Paul at Petra at ipakita sa'yo kung anong naiwan dito. Pero talagang hinahangaan ko rin ito dahil may kakaibang kwento ito tungkol sa isang tao na si John Paul. Tumira siya sa Paris at New York City, nagpunta sa France para lumaban sa digmaang pandigdig, nakilala ang kanyang mahal na asawa at magkasama silang namuhay malapit sa Paris. Humanga talaga ako sa kwento dahil sa kakaiba nitong romansa. At pagkatapos, sumakabilang buhay sila na magkalapit ang pagitan at iniwan ang bahay magpakailanman kung paano ito dati. Ilang taon pa lang mula nang iniwan ito, pero makikita mong unti-unti nang bumabagsak ang lahat. Sinakop na ng kalikasan at may amag na. Pero meron din tayong magandang patio area dito. Ang setup na ito, kung saan ang mga upuan ay paikot sa mesa, ay dati nilang kinalalagyan tuwing agahan at hapunan ni na Petra at John Paul, habang tanaw mula sa likod na bintana ang kanilang lupain.
Tiyak ang sarap ng pakiramdam noon. Magaganda ang mga kutson dito, itong mga puting metal na upuan. Nakadikit sila sa lupa dahil lahat tayo nag-e-explore tayo ngayon sa panahon ng taglamig. Disyembre na, ilang araw bago magpasko at nag-e-explore kami dito sa Pransya. Kita niyo naman, 0 degrees ang nakalagay sa thermometer na ito. Ganito ang level ng pag-explore namin sa mga abandonadong lugar na ganito buong taon. Isa na namang magandang lugar dito. Tumutubo na ang mga halaman sa bahay gaya ng nakikita mo. Narito pa rin lahat ng maliliit na palamuti sa shelf na ito. May nakikita pa akong litrato sa ibaba. At ito yata ang harapan ng bahay sa tingin ko. Maaring ito nga, mukhang maliit. Hindi ako sigurado kung ito ang bahay na kinaroroonan natin ngayon. Wow, nandito pa rin ang kandila at gamit. Mga bakyang kahoy, sobrang Dutch pero may pagka-Pranses din. Isang manika na nakaupo doon sa isang upuan. At nandito pa rin ang mga diaryo nila. Ito ay mula pa noong 2004. Mukhang mas makatotohanang petsa ng pag-abandon na yon. Alam ko na sina John Paul at Petra ay namatay, na magkalapit ang pag-itan. Pero hindi ko alam ang eksaktong petsa kung kailan sila pumanaw. Kahit ang kanilang mga rain jacket at payong at lahat ng gamit ay nakasabit pa rin dito, handa na para sa paglabas nila ng bahay. Ito ang harbek ni Petra. Isinasabit niya ito sa balikat bago lumabas ng pinto. Hindi natin gagawin yon. Papasok tayo sa bahay at ipapakita ko ang mga relikya ng kanilang nakaraan. Sobrang excited akong ipakita at ipasok kayo sa lugar na ito. At yan ang gagawin natin na yon. Sige, kung kasya ako sa maliit na pintuang ito dito, sobrang liit talaga. Oh. Sige, dito ako kinailangang sumiksik. Pero ngayon, nakapasok na tayo sa pasilyo ng bahay nila. Kitang-kita ko agad ang gandang ambience dito dahil sa mga larawang naka-frame sa pader ng magagandang simbahan. Oo, ito nga ay Estados Unidos. Tingnan mo ang bandila. Maraming alaala si John Paul mula sa dati niyang buhay sa Estados Unidos. Hindi ko alam hanggang kailan siya tumiraron, pero kamuha talaga nito ang maliliit na bayan na nakita natin sa Estados Unidos. Lahat ng magagandang frame dito na nakasabit sa pader, pati na ang hagdanan papunta sa itaas na palapag. At itong magandang maliit na sapa dito o maliit na lawa. Wow! Sige, pero una, gusto kong ipakita sa iyo ang ibaba. Mulay, ang daming magasin na nakakalat dito sa sahig. Ito ay mula ika-12 ng Nobyembre pero hindi nakalagay kung anong taon. Wow, sige. Tingnan natin. Isa na napakalaking pasilyo, syempre, karaniwan sa isang French na manor na magkaroon ng ganitong kalaking pasilyo. Mayroon tayong painting dito na ginawa ni Frank o doon, sa tingin ko nakasulat doon ng isang bulaklak. Pumasok muna tayo dito sa kanilang sala sa kaliwa, ang lugar kung saan madalas magpalipas ng oras sina John Paul at Petra. Dito, naiwan lahat ng kanilang mga alaala. Dito sila madalas magkasama ng kanilang pamilya at ng isa't isa. Tumutok muna tayo sa sulok na ito dahil sa tingin ko ay napakaganda nito. Walang telebisyon dito at nakapaligid ang mga upuan sa gitna, kaya lugar ito para mag-usap at magsama-sama. Makikita mo pa nga na may 2 baso pa ng Grand Marnier gaya ng nakikita mo na naiwan sa mesa. Marahil ito ang huling mga baso na ginamit ni na John Paul o Petra sa pag-inom. May natira pa ngang inumin dito na hindi naubos ng isa sa 2. Gustong-gusto ko ang bilaw na upuan dito. Parang upholstery, napaka-Pranses. Dahan-dahan nang natatanggal ang wallpaper, lumalantad na ang palabas na pader. Nandito pa rin pati ang teleponyo. Isa talaga itong napakalumang teleponyo. Kung dito pa sila nakatira noong 2017, hindi na ganito ang telepono nila o matagal nilang iningatan nito. Palagi akong interesado sa parteng ito sa dulo. At nalaman ko na ang bahaging ito ay para sa isang ikatlong tao na makinig sa usapan. Napaka-interesante nun.
Wow, ang ganda ng artipakto rito. At ang ilaw sa itaas doon. Itong mesa sa kanto dito na nakatayo dyan, talagang gusto ko ito. Isa itong magandang piraso ng antigong gamit. Napakaganda ng pagkakaukit. May naiwan pang mga larawan ng pamilyang ito dyan. Wala akong alam tungkol sa mga anak nila, pero mukhang may mga anak sila based sa mga larawang nakikita natin dito. Mukhang ito ay nasa isang lugar sa Estados Unidos. Glider de Meyer ang nakalagay dito. Meron din tayong larawan ng kasal ng isang tao. Wow, baka ito si John Paul nung mas matanda na siya. Siguro kasama ang kanyang anak na babae o kaya ang kanyang asawa. Sino ang nakakaalam? Siguro nga mukha siyang asawa niya. Mukha siyang asawa niya. Wow! Sobrang in love sila sa isa't isa. Oo, sigurado akong asawa niya ito dito. Kita mo, umabot siya sa edad na 75 at naggiriwang sila ng magkasama. Masayang mag-asawa ang dati nating may-ari ng bahay at ang bahay nila ang kinukunan natin ngayon ng video. Gusto ko yung kaldero ng sabaw dito sa sulok. Mahilig silang magdekorasyon ng bahay gamit ang maraming art pieces. At ito ang kanilang kainan. Kahoy pa rin ito tulad ng nakikita mo. Isang magandang fireplace sa kanan natin, isang marmol na fireplace at may kandila pa na nakatayo rito. Wow! Magandang salamin sa itaas niyan. Makakakita pa tayo ng mas maraming larawan dito. Wow! Alam ko na ang babaeng nasa card na ito ay si Petra, ang kanyang asawa. At nakasulat din dito, Chair Petra. Wow! Ang ganda! Maraming larawan, 2 aso ang meron sila. Sa tingin ko, kuha ito sa sala. Ang mga aso sa likod bahay noon bago ito lumago ng husto. Malamang na anak nilang babae ito. Ang daming magagandang larawan. Maring ito ang larawan ng kanilang kasal. Wow, baka ito ay mula pagkatapos ng digmaang pandigdig. Dahil iyon ang panahon na nagpasya si John Paul na lumipat sa Pransya mula sa USA para manirahan kasama ang kanyang asawa. Wow! Dito siguro nila nagkaroon ng una nilang anak. Talagang kamangha-mangha. At mas marami pang mga larawan dito na magagandang alaala sa buong buhay nila. Dito, mukhang sasakay siya ng tren sa Pransya. Wow! Tingnan ko kung may laman pa ang mga kabinet at kung mabubuksan pa sila. Nandyan pa lahat ng mga plato. Literal na iniwan talaga nila ang bahay na to na parang dito pa sila nakatira. At wala talagang bumalik dito para kunin ang mga gamit. Magandang upholstered na upuan sa paligid ng mesa. Masasabi kong napaka-Pranses ng setup na meron tayo dito. Ang mesa ay gawa pa rin. May salaming pang-araw na nakalagay dito. Wow! Nandiyan pa lahat ng papeles at gamit. Dito, makikita mo lahat ng pintura at mga wallpaper na natatanggal sa pader. Ipinapakita mismo ang bahay. Isang huling sulyap sa kwartong ito na talagang nagustuhan ko. Ibinibigay nito ang pakiramdam ng mga taong nanirahan dito, sina John Paul at Petra, ang mapagmahal na mag-asawa. Na-imagine ko pa rin sila na nakikita yon at nakaupo doon. Ako'y nakaupo doon sa sofa at mula sa kwartong ito, maaari kang pumunta pa sa likod papunta sa hallway. At pagkatapos, meron tayong maliit na manok o tandang na nakasabit dito sa pinto. At ito ang magdadala sa atin sa kanilang kusina. Wow! Napakalinis pa rin talaga dito sa loob. Isa ito sa pinakamagandang kusina na nakita ko sa abandonadong lugar. Grabe, andito pa rin ang mesa sa kusina kung saan sila sabay-sabay kumakain ng hapunan noon. Ito ang pumukaw ng interes ko, Diyos ko. Mayroon pang kaserola dito sa mesa na may natirang spaghetti sa loob. Kaya may gumagawa ng spaghetti dito sa bahay na to at hindi na natapos. Nakakalungkot talaga yon.
Gusto ko din ang wallpaper dito sa kwarto, lalo na yung mga dahon ng taglagas. At itong maliit na frame na may larawan ng dalagang ito. Nakakalungkot din yon para sa akin. Yung huling tao, di ko alam kung si John Paul o Petra, naghuhugas ng pinggan dito sa kusina at milagay sa drying rack. May maliit pang lata dito sa lababo na may mga sardinas pa ata sa loob na naiwan. At ito na yung huling mga ginawa ng mga taong ito at hindi na nila natapos pa. Yan talaga ang tumatama sa akin tuwing nag-e-explore ako ng mga abandonadong lugar na ganito. Tumigil ang oras bandang 2:00 ng hapon at hindi na muling tumakbo kahit isang segundo pa. Talagang gustong-gusto ko ang kusina na meron tayo dito sa baba. Gustong-gusto ko yung mga tiles sa paligid nito. Isang magandang likhang sining din dito. Lahat ng garapon sa ibabaw ng exhaustor. Tingnan mo, sasabihin ko, oo, malamang puno pa yan. Oo, lahat ng gamit nila, lahat ng pagkain at lahat ay nandito pa rin sa loob. Nakikita ko pa ang pancake batter mula 2016 dito. Hindi pa matagal na inabandona ito, pero ang mga petsa na ito ay mas maaga sa taong 2017. Grabe! May spaghetti pa rin sa counter. Ang ganda! At dito, may nakasabit pa tayong kalendaryo sa pader na may nakasulat na 2014. At malamang, yun ang petsa kung kailan iniwan ang lugar na ito. Oh. Puno pa rin ang kabinet. Makikita mo, nandito ang mga tuwalya at lahat ng gamit. Lahat ng maaring gamitin sa kusina. Wow, ang ganda ng lugar na ito. Sige, bumalik na tayo. Tingnan natin. Sa tingin ko, may basement na konektado sa bahay bago tayo umakyat. Oo, itong pintuan na to siguro papunta sa kusina, pero mukhang may pinupuntahan din ang pintong ito. Oo, may basement na nakakabit sa bahay na to. Karaniwan sa hilagang bahagi ng Pransya na may basement ang mga bahay nila. Dito, makikikita mo rin ang lumilitaw na ladrilya mula sa bahay. Malaki ang basement at mainit-init dito, magandang pagbabago dahil sobrang lamig sa labas na yon. Sige. Uy, parang wine cellar ito. Aking. Makikita mo pa na may natirang bote. Wala namang laman ang lahat, gaya na nakikita mo. Walang masyadong kamangha-mangha dito. Dito, may mga nakapreserbang pagkain tayo. Karaniwan itong ginagawa. Makikita mo ito sa lahat ng abandonadong lugar. Sa tingin ko, nilagyan nila ito ng mga beans sa loob. Oo, may tubig pa rin dito. At may mga nakapreserbang beans pa dito. Ang galing nun! Pwede pa bang mag-iwan ng komento sa comment section? May gumagawa pa ba nun? May nanonood pa ba sa akin na gumagawa ng ganitong palayok ng pagkain at iniimbak sa basement? Gusto ko talagang malaman. Parang may isa pa tayong kwarto dito. At ito ay parang isang storage room. Tulad na nakikita mo, wala na masyadong interesante sa loob nito. Akala ko washing machine ito, pero heater lang pala ng bahay. Ang gusto ko dito sa ibaba ay ang gulong na panghasa na nandito pa rin. Ginagamit siguro yon pampatalas ng kutsilyo at iba pang gamit sa bahay. Sige, balik na tayo sa itaas. Gustong-gusto ko talaga ang itsura ng hagdang ito. Ang ganda, akyat na tayo. Panahon na para umakyat at tingnan ang itaas na palapag. Ang pinakagusto ko sa hagdang ito ay ang maliliit na frame na nakasabit sa pader. Sa tingin ko, sina Petra o John Paul ay mahilig talaga sa mga hayop at halaman. Makikita mo rito puro bulaklak ang larawan. Iba't ibang uri ng mga bulaklak. Malamang mga bulaklak din ito na inalagaan nila dati sa hardin. Sira na ito. Astig makita ang maliliit na frame na nakasabit sa hagdan, paakyat sa itaas na palapag. Napakaganda ng pagkakaayos.
Napaka-charming na maliit na pasukan na dinadaanan natin. Isang maliit na pasilyo sa itaas ng bahay. May isang upholstered na bangko na nakatayo dito sa sulok. Magandang dilaw na upholstered na bangko. Nasa gilid pa rin ang mga kusyon. Wow! Siguro isang lugar para maupo sila at magbasa ng libro kapag may oras sila para doon. Ang mga kurtina ay maayos pa ring nakasabit doon. Mukhang pwede pa ring tirhan ang bahay na ito. Pwede pang may bumalik at magsimulang manirahan muli sa magandang lugar na ito. Kaya kung titingnan pa natin ng isang beses ang lahat ng mga larawan dito sa pader, kapag tiningnan mo sila sa personal, ang astig talaga ng dating. Sige. May isang bagay sa harap ko na talagang kumukuha ng atensyon ko. Ito ay larawan ni Petra, yung nakita natin sa ibaba. O isang guhit niya o isang pintura. Malamang, yung nasa ibaba ay postcard na pwede mong ipadala. Dito, makikita mo siya na nakasabit dito sa bahay. Malamang si John Paul ang nagsabit nito para sa kanyang mahal na asawa. Maliit na bayan sa Pransya na may nakabiti na tabing na painting na tabingi. At meron pa tayong isa pang painting o larawan dito. At ito ay isang maliit na mesa na nakatayo dito. May ilang larawan na naiwan. Makikita mo rito ang isang madre na may kasamang batang lalaki. Isa pang batang lalaki, siguro siya rin. Ito ay parang maliit na phone book sa ulo. Oh. Ano ang mga ito? May maliit na memo notes na pwede mong gamitin. Magandang mesa sa tingin ko. Silipin natin kung anong meron sa kwartong ito sa kanan. Isang maliit na silid tulugan. Malamang para sa bata yon. Wala pa akong alam sa batang yon, pero mukhang silid ito ng isa sa mga anak nila na nakatira dito. May sariling fireplace ang bawat silid. Karaniwan iyon dati dahil wala pang central heating sa bahay noon. Siyempre, makikita mo na idinagdag na lang ito kalaunan sa bahay na ito. Pero nung unang itinayo ang bahay na ito, bawat kwarto ay kailangang may fireplace para mapainit ang lahat. Gusto ko talaga ang display ng mga bulaklak sa tabi ng salamin. Ng painting na ito, sa loob ng gawaing ito, sa loob ng salamin na ito, ang molding sa paligid dito. Ang gold plating ang dahilan kung bakit napakaganda nito. Isang napakasimpleng kwarto sa palagay ko. Isang single bed frame lang ang nandoon, pero maganda at makulay ang unan. At may nightstand dito sa tabi. May ilaw sa ilalim nito. Magandang piraso ito. Dito rin, unti-unti na natatanggal ang wallpaper. Makikita mo pa ang maliliit na manikang naiwan sa tabi ng kama. Malamang galing ito sa batang nakatira dito. Mayroon pang telepono. Wow, isa. Dalawa. Ano ang mga manika na yan? Maayos pa rin nakasalansan ang lahat dito. Grabe talaga. Sige. Tingnan pa natin kung ano pang makikita natin dito sa itaas na palapag. Gustong-gusto ko talaga itong ayos na may bangko dito sa pasilyo. May dalawa pang kwarto sa itaas na pwede nating tingnan. Oo, sa tingin ko ito ang master bedroom ng lugar kung saan magkasamang natutulog noon sina Petra at John Paul. Nakaayos pa rin ang kama nila. Gaya ng nakikita mo, gusto ko yung parte ng wallpaper na dahan-dahang natuklap mula sa pader at bumagsak sa ibabaw ng kama. Makikita mo rin sa kwartong ito ang isang manika na naiwan, nakahiga pa rin sa kama, marahil mula sa batang nakatira sa bahay na ito. Sino ang binatang nakatayo sa tabi ng kama? Magandang balbas niya, mukhang napaka-porma sa tingin ko. Baka ito si John Paul noong kabataan niya, baka isa ito sa mga anak nila. Yung mukha ng florera na naging parol na nasa tabi mismo ng kama. At pagkatapos, meron tayong maliit na kahon ng sigarilyo na nakatayo dito. Ang Puritanos Finos ay mukhang isang Italianong tatak. At ano ang laman nito sa loob? Maliliit na sulat kamay na tala, gaya ng nakikita mo.
Hindi ko eksaktong alam kung ano ito. Mukhang maliit na koleksyon. Nababalatan, walang lasa, may kulay, at malinaw. Di ko alam kung ano ang nilagay nila rito. Mga selyo ito. Oh! Wow, tinan mo, selyo. May maliit pang selyo na nakahiga dito. Kakabagsak ko lang nito. Oh. Galing ito sa Netherlands, mula sa Netherlands. Iyan ay mula sa Peba o sa Netherlands, gaya na nakikita mo. Magandang selyo kahit papaano. 2 sentimo, napakatanda na. Wow! Sige. At meron din silang munting sulok na pahingahan dito sa kanilang kwarto kung saan siguro sila umuupo tuwing gabi. Baka nagkukwentuhan pa sila bago matulog. May maganda ring mesang katabi ng kama dito. May disenyong Asiano iyon, isang antigong piyesang Asiano. At syempre, may fireplace din dito. Muli, isang magandang salamin sa itaas niyan. Mayroon pang mga larawan ni na John Paul at ng kanyang asawa Petra at ng kanilang mga lumang panahon na nakatayo pa rin dito. Maganda pa rin siya sa larawang ito. Wow! Grabe! Anong meron tayo dito? Nako, tingnan mo yan. Isang binatang nakasuot ng uniforme ng sundalo. Wow! Maaring inilalarawan dito si John Paul noong bata pa siya. Suriin natin kung may mahaba-habang baril sa likod. Mukhang ito ay setup ng unang digmaang pandaigdig, hindi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Maaring lumaban ba siya noong unang digmaang pandaigdig? Hindi ako sigurado kung sa unang o ikalawang digmaang pandaigdig lumaban si John Paul. Hindi yung malinaw base sa mga nahanap namin. Tingnan natin ang magandang kabinet o aparador. Kung may laman pa sa loob. At syempre, andyan pa rin lahat ng mga damit. Makikita mo, hindi kay John Paul ang mga damit na ito, kundi kay Petra, asawa niya. Lahat ay makukulay na pambabaeng damit. Makikita mo, nandito pa rin sila. Wow! Ito ang kanilang kwarto. Dito nangyari ang lahat at dito sila namuhay ng buong buhay nila. Pagkatapos, bumalik tayo sa pasilyo ng lugar. Makikita mo pa ang isa pang kwarto doon. Pero dati rin, may banyo sila sa kanan dito. Silipin muna natin sa loob bago magpatuloy. May malaking kalat sa sahig na di alam ang dahilan. Wow! Nandito pa rin lahat sa banyo na ito. Mayroon pang chandelier na nakahiga sa bathtub sa hindi malamang dahilan. Nakasabit pa rin doon ang mga tuwalya at gamit. Nandyan pa ang mga shampoo, gaya ng nakikita mo. Wow! Tingnan mo yan. Nakatayo pa rin dito sa itaas ang lahat ng mga pabanggo nila. Naku! Palagi kong naiisip na ang kakaibang makita na naiiwan pa rin ang mga labaha, sipilyo at iba pang ganoong gamit. Ang mga iyon ang nagbibigay ng tunay na pakiramdam sa isang lugar. Talagang may dating ito. Sige. Sa tingin ko, tingnan natin itong huling kwarto sa likod dito at maaring naging silid-tulugan din ito noon. Sino ang nakakaalam? Baka para ito sa susunod na anak. Oo, makikita mo na may kama dito sa ibaba. Gusto ko talaga ang napakagandang kulang chandelier na nakasabit dito sa itaas. Naku! Wala nang masyadong nakakainteresang naiwan dito sa loob ng kwarto. Maliban dito na maaring dating walk-in closet ito. Tulad ng nakikita mo, nandito pa rin lahat ng damit nila. Tingnan natin, maaring mga damit ito ni John Paul, gaya ng sabi natin kanina. Pagkatapos, lahat ng damit ni Petra ay nasa master bedroom nila. May mga halaman pa rito sa sahig, di ko alam bakit. Sige, tara pa tayo sa loob. Oras na para sa huling palapag sa loob ng bahay na ito. Ang attic sa tingin ko. Di ako sigurado sa makikita natin sa taas, pero tingnan natin. May nakatagilid na larawan ng payaso na nakasabit sa pader. Sa tingin ko, nakakatakot ito. Pagkatapos, pwede na tayong dahan-dahang umakyat sa itaas na palapag. Nakikita ko ang isang pinto dito na halos natatanggal na sa pagkakakabit nito.
Grabe, buksan na natin ito. Sige. Heto na tayo sa attic ng lugar. Nakikita ko yung banyo sa kanto. Grabe. Hindi ko inasahan yon. Para sa akin, interesante rin ang attic na ito. May mga kahon pa rin nakapatong dito sa itaas. Mukha sila mga kahon na ginagamit noon kapag lumilipat ng bahay. Oo, nakikita natin, may nakikita akong liham dito mula sa lungsod ng New York. Wow! Maraming bagay mula sa kanyang nakaraan ang nandito pa rin. Sa tingin ko, itong baul ang ginamit niya nang lumipat siya mula Estados Unidos papuntang Pransya. Dito siya nanirahan kasama ang asawang si Petra. May ilang lumang larawan na naiwan dito sa itaas. Larawan ito ng grupo ng mga tao dito. Pati itong lumang larawan ng kasal na nandito rin. Wow! Maraming pwedeng pagtrabahuhan. Kagamitan. Makikita mo na ang buong sahig dito ay puno ng mga larawan at alaala ng mga tao mula noong mga panahong yon. Tingnan mo ito. Ang saya tingnan, parang napaka-komportable. Para silang nasa isang maliit na masquerade ball. O kung hindi man masquerade, basta isang sayawan. Nakikita mo ba ang lalaking ito? Kamukha niya si John Paul sa mga larawang nakita natin kanina. Wow! Gusto ko talaga lahat ng mga ito sa sahig. Bakit may mag-iwan ng ganitong mga bagay? Maaring litrato ito mula sa labas ng bahay na ito. Mukhang pareho lang ang itsura. Walang kahit anong paglalarawan sa likod ng mga ito. Mayroon akong malaking baul dito sa harap ko. At syempre, interesado akong makita kung ano ang laman nito. Sinasabi rito na ito ay marupok. Ibig sabihin ay madaling mabasag. Sige. Sa kasamaang palad, talagang walang laman. Wow! Pati na rin ang isang bathtub. Natumba ko lang ang isang kahon ng mga pako. Pati na rin ang bathtub na nakatayo dito sa itaas na palapag sa attic ng lugar. May chandelier na nakasabit dito. Isa pa sa mga kahon na yon ay naiwan dito. Mas marami pang larawan dito sa taas. Batang lalaki na nakaupo sa labas ng gusali. Gaya na nakikita mo, magkasama ang isang ina at isang bata. Ano to? Mukhang posas ang mga ito kung hindi ako nagkakamali. May nakakaalam ba kung ano ang mga ito? Sa tingin ko, parang posas ang hitsura nila. Sige. Isa pang pintura sa isang piraso ng kahoy dito. Wow, interesante ang attic na ito. Titingnan ko rin yung kwarto na nandito. Siguro ito yung parang guest bedroom na meron sila noon. Kaya kapag may bisita, pwede silang matulog dito sa attic gamit ang kama na para sa kanila. Ayos pa rin, mas gusto ko talaga ang kama na may frame. Sana ito na lang nakita ko sa kwarto, sa ibaba na walang frame. Ang gaganda ng ukit sa kahoy dito. At bumabalik din ang Asian art dito sa mga itaas na palapag. Masayang ibon, pag nagsimulang uminom, hindi natitigil ayon sa kahon. Wala pa akong ganyan pero astig talaga. Maganda rin ang larawan dito. Gawa sa Paris. At may selyo ka rin dito. Airmail ng Estados Unidos, 20 sentimo. USA. Isang huling kwarto pa sa bahaging ito. Isa na namang storage room ito para sa lahat ng mga kahon, crate at chest na meron tayo sa mga upper floor na ito. Wow! World Series Championships! Oo, maraming bagay mula sa Estados Unidos ang naiwan dito sa bahay na ito. Hindi na nakakagulat dahil galing talaga si John Paul sa bansang iyon. Sige.
Nandito na tayo sa dulo ng video. Talagang hinahanggaan ko ang romantikong kwento ni John Paul na lumalaban sa digmaang pandaigdig. Pagkatapos, lumipat siya sa Paris para manirahan kasama ang pinakamamahal niyang nakilala niya rito sa France. Napakagandang kwento. Sa tingin ko, nagkaroon ng magandang buhay ang mga taong ito at sobrang saya ko na naidokumento natin ito at naibahagi natin ito sa internet magpakailanman. Gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan ninyo ito, pakilik ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa comment section. Meron ding link sa description para sa Patreon kung saan maaari ninyong suportahan ang channel at tulungan kaming mag-explore ng mundo. Sa ngayon, hanggang sa muli, maraming salamat at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang kamanghamanghang episode. Paalam, mahal ko kayo.